Sa utang mo na yun. Hindi, marami naman tayo pag-uusapan. Follow up ko lang yan, ano yung sabi mo kanina, parang dumaan ka sa medyo dark times of your life. Bakit mo nasabi yun? What happened during that time? Well, parang naabutan lang ako ng mga problema ko during that time to Alan kasi, di ba? Hindi naman po sa scam, but basically kasama siya. But yung nagpatong-patong siya from family to business to career. Nababas ka ba? Hindi na nga po kasali yun. But more on personal yun dito. Pero hindi ko na po siya i-share kasi naayos naman ako. Ba't mo nasabi yung parang naisip mong parang wala kang silbi? Ano sabi mo? Oo po kasi gano'n naman, di ba, minsan pag depressed po tayo, minsan we end up feeling yung self-pity. Na napupunta tayo sa ganung part ng buhay natin. And for the first time after a decade po sa buhay ko, being part of this, nakaramdam po ako ng ganun. Pero good thing now po, I was able to get over that. And hindi po ako napunta dun sa, hindi ako nagbisyo or nagdroga, whatsoever. Buti na lang po. Paano ka naka-get over? With work talaga, Tito Lar eh. Hindi nga po, ginagawa ko yung 5 breakups in a romance, tapos sabay ito, overlapping sila in a way. So parang ito yung mga naging therapy kong projects na talagang sobrang nakatulong yung mga nakasama ko dito. So dami ng ginagawa mo, paano mo naisip na wala kang silbi na nung time na yun? Kasi parang dumating sa point talaga, Tito Alan, na wala akong trabaho for 3 months. Tapos, walang work for 3 months. Pero baka feeling ko lang yun. Kasi baka during that time siguro I was just ungrateful. Pero parang buti na lang talaga naibangon ko pa rin yung sarili ko after that. Kasi sometimes every one of us, we all go through something dark in our lives. Pero at the end of the day, tayo lang yung tutulong sa mga sarili natin. And prayers. Alden, nagulat ka ba dun sa Katniel breakup? Yes, okay. Nagulat po ako. Pero unahan ko na po kayo. Hindi po ako magpo-comment sa kahit anong questions about... Muli kayo magtambal niya. Well... Ayun na lang daw ni Catherine. Katniel na lang daw, Katniel. Nirereto ka daw kay Catherine. So wala na siya nasagot? Oo, ako po, parang respeto ko na lang po sa kanilang dalawa if I just keep quiet po with this issue. Pero tingnan na lang po natin kung ano magiging turnout. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they need to go through. So, yung comment ka na lang doon sa mga may gustong magtambal uli kayo. May mga nag-ship na yun sa inyo na Katniel na lang daw. Anong comment mo doon? Ayoko pa rin po mag-comment down. Pero baka galing po yun sa, of course, sa Hello Love Goodbye, sa Success ng Film. And si Kat naman po and I are good friends. So, kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero yun nga po, kasi medyo mainit po yung topic. Baka maisali po ako ulit. Ako po yung mabash. Ayoko na po nang nababash. So, tatahimik na lang po ako sa issue na yan. When are you leaving? Kailan na para sa family vacation? December 30 po. Balik po ako ng January 14. So medyo matagal po tayo. So itong Christmas na to, talagang you'll spend it na para sa family of two. Opo, family of two. Tapos sakto rin po, blessing, first time ng pamilya kong pumasa sa US visa. Wow, after 4 years of trying. Opo, so andun po kasi yung kuya ko. Tsaka yung kapatid po ng yung kapatid po ng tatay ko. So ilan kayo bale? Bale 5 po kaming lilipad. Ako po, tatay ko, yung dalawa kong kapatid na babae, tsaka yung pinsan ko po. 5 po kaming lilipad sa December 30. Sabi mo nga, Alden, your grandparents are getting old. Yes po. That's why you want to spend more time with them. Yes. So yung Christmas po, after the cinema tour, first Christmas po yata to ulit after the pandemic na I will spend it with them. Kasi parang this past holidays po ng pandemic, seldom lang po akong nakakasama sila. Pero right now, buti na lang din nangyari din yung family of two para may reason ako to stay in the country. And next month, birthday mo na. Opo. You will spend your birthday out of the country. Yes po. Meron ka na bang wish? Wala na po akong wish eh. Parang more of ano pa po yung mga pwedeng mangyari. And so far, mabait naman si Lord sa akin. Parang nasnab ko lang po siya during those times na depressed ako and down ako. So baka yun po yung kailangan kong mas gawin, mas
lalimin pa yung relationship ko with him again. And wag ko pong idahilan yung pagka-busy ko. Yung very personal. Opo, para hindi siya maging priority. Ilang buwan ba yung medyo depressed? 3 months yun, Tita Rose. Starting ng 2023. Parang di ko naman na... So Opo. pagbalik mo rito, after your birthday, Opo. kulang araw na. Yes po, kulang araw na po. And parang yun po, start na rin po kami ng promo nung first ever film ko po. Yan. Yes, so... Siya ang nag-direct and produce. Opo, this is a partnership between Viva Entertainment and Studio Viva po. Tapos yung company ko po, which is Myriad Entertainment. So napakabuti po ni Boss Vic na binigyan ako ng opportunity to be able to give full control of the film. Na-start na yan din. Nag-start na po, day 5 na po kami. So direct din ka na? Opo, nakakatuwa nga po pag narinig ko yan eh. Pero napuput into... Alex Roman? Opo, Alex Roman. So baka kausapin ko po si Corpcom ni Jimmy para makapag-set visit man lang po kayo sa last day. push mo yan. Sa December 7. Sa San Pablo, Laguna po kasi kami. Bakit sa Heaven? Dream project po, gusto ko talagang makapaggawa po and hopefully makapag-direct din ng psycho film na ako po yung bida. Kasi ganun eh, right now po that I have started directing my first film, parang dun ko na-experience na kung ano yung nagiging imagination ko pag binabasa ko yung script. Yun talaga yung nangyayari kapag kinukunan ko na siya. Pero before po kasi when I do that, some of the scenes medyo hindi pa po medyo hindi po nangyayari yung vision ko. Pero yung ngayon, kung ano yung nabasa ko, kung paano ko siya gustong nangyayari po siya. Bakit nga si Alden, Heaven? ang dami Alden, mo kasing ginagawa and napaka-successful mo, di ba? Parang meron ba sa point sa buhay mo na naisip mo, parang unfair ka sa sarili mo dahil hindi mo na bibigyan ng time yung personal life mo right now? Matagal ko na po kasi yan talagang iniisip, pero yun nga, hindi ko na siya kontrolado eh, kasi parang dun lang po muna ako sa opportunity. Like, I started my own company, and since wala pa po kaming 1 year and daming opportunities po na dumadating, sayang naman kung hindi ko po siya i-grind. Then So, bakit si Heaven? hindi siya part ng priorities mo right Sa ngayon now? po, hindi po. Sa ngayon. So, hindi po kasi dumating nung naghanap eh. So, wala. Is it your choice? So, ito na, bakit si Heaven of all the female actresses? Suggestion po ito Ng Viva. ni Boss Vic po, ni Viva. And I've seen Heaven's work. She's a great actress. She's very talented. Multi-awarded din at the same time. And ang ganda rin kasi ng sinabi ni Heaven when I presented the concept to her na she was looking for a project na hindi na yung patwitams. Ayaw na niya nun. Parang she has so much to give. And I saw it here. Like, nung huli pong shoot namin, we shot courtroom drama po kasi ito eh. But yung title po kasi na nakikita natin out of order sa social media, working title pa lang po siya at the moment. Okay. So ano talaga title niya? Wala. sa ngayon wala pa pong final. Pero so far, working title po is out of order. So, you're the lawyer here. I am the lawyer po and parang... Defending her. Yes po. Ex-girlfriend ko po siya. Dapat dinidefend mo ngayon. Yes po. Hindi, magkalaban sila. Alada last na, yung time na 3 months kang walang trabaho, naisip mo bang lumipat ng network? Hindi po. Wala naman po yun talaga sa Naisip ko pong umalis ng showbiz sa totoo lang. Not transfer networks. Kasi baka feeling ko, hindi ko na po nahanap yung motivation. I was so ungrateful with everything. Kaya parang sabi ko alis na lang ako siguro. But at the end of the day, as nangyayari po itong mga projects na dumadating sa akin, dun po ulit nakita na I was blaming myself naman na parang bakit ang ungrateful ko during those times. Unfair naman yun sa industry, unfair yun sa fans, and unfair yun sa mga co-actors ko na parang ang dami namang naitulong talaga ng industriya sa buhay ko, bakit ako ungrateful? Alden, sabi mo nga kanina, yung girl, kasi nga hindi naman dumarating. So, are you just waiting for the Lord's right girl for you? Opo, kasi ako naniniwala po ako sa right timing talaga eh. Hindi naman po talaga yan yung dahil lang po sinasabi ng mga tao on social media and sinasabi po ng iba na tumatanda ka na, parang it's about time na I don't really see it as I am depriving myself of parang not having time for my personal life. I still have time for my personal life po, but on a different, iba kasi yung aspect, yung description ko ng personal life ko eh, yung
nakakapag, yung nasa bahay lang ako, naka-boxer shorts, tapos t-shirt, nakakapaglaro ako ng games ko, nakapunta ako sa gym, nakakapag-workout ako, spend time with family, my dogs, spend time abroad with them. So yun po yung personal sa akin. Then reaction mo lang daw sa sinabi ni Heaven na you're one of the best directors. This early, may ganun ba? Nakita ko yun, kinilig ako. Pero I would like to contribute that to, well, these two directors that I've worked with this year, na since sila yung pinaka-huli kong trabaho bago ako mag-direct, yung Direk Irene and Direk Noel, I saw a lot of pointers from them na minsan marirealize mo in directing, hindi mo kailangan maging academic about it. It's about experience, it's how you want the project to be seen. But at the end of the day, it's teamwork. Mahusay. I'm so blessed with the best team I can have for this project. Kaya parang hindi na po ako masyadong nahirapan to really mount it, and then sasabihin ko lang how I want the scene to be shot. This is my vision of the scene, and then they will work around it na po. So, and then pagkatapos po nito, pag nagka-time ako, baka doon ako pumasok sa film school to even broaden my knowledge about directing. Okay. Director ka na rin. Parang, dito girls. Ano po, parang sa ngayon po, papunta na rin doon kasi binigyan po ako ng liberty ng head writer namin to revise on the spot. Na sige lang din kung ano yung sa tingin mong tama at akma dun sa mga nakunan, you can revise it. So co-writer ka rin? Hindi ko po kukunin yung credit na yun dito, Alan. Sa kanila po yun. I'm just there to solidify everything, yung clear yung vision ko about this and the vision of the whole team about it. Kailangan yun lang yung maipakita natin with this film. At then, director ka na, sabi ni Coco, dream ka rin niya makatrabaho. Mas dream ko po siyang makawork, and I was able to talk to him about these things, and nakakatuwa kasi since I've worked with Julia and I was able to meet him as well, kung meron daw akong kailangan, tawag lang siya sa akin. Kung advice man yan, or syempre hindi naman doon sa financial na kaya, pero joke lang. Kidding aside po. Coco is a genuine person, and Julia as well. Pareho sila. Kaya siguro parang hindi na na yun bago sa mga taong nakakakilala talaga sa kanila, and blessed din ako na nakilala ko tong dalawang to kasi ito yung mga tropa mo for life. So far wala pang napag-uusapang project para sa inyo ni Coco. Bigyan po ako ng teaser, parang MMFF next year po. Thank you, Alden! Salamat po, thank you.